Isang magandang hapon po, magagabay na rin sa bawat isa. Latest weather update po tayo ngayon, araw ng Sabado, December 16, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pa-hit ng notification bell para mamaya ma-update ko kayo sa lagay ng ating panahon. So ang hypnosis po natin galing mismo sa Pag-asa, as of 3 PM ngayong araw. Active low pressure area na may estimated pong layo na 925 kilometers is of southeastern Mindanao po yan. Northeast monsoon din na nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng ating Luzon. So makikita o kitang-kita nyo naman sa ating pinaka-live radar. Dito nga po sa may bandang South Mindanao po, Southeastern Mindanao. Ito nga pong active LPA na kapag ka naging isang ganap na bagyo, itatawagin po na natin Bagyong Kabayan sa Pilipinas. Dahil nga po papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility, ay pinag-iingat po ngayon ng ilang bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa area po ng Batanes at Babuyan Island, ang kondisyon po ng panahon dyan, maula po nararanasan ngayong hapon na may mahinang pag-uulan at posible pong lumakas yan pagdating po ng gabi. Dala po yan ng Northeast Monsoon kasama po ang extension nitong active low pressure area na posibleng maging Bagyong Kabayan. Sa area naman po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi po ng Cagayan Valley at Central Luzon, ang lagay po ng panahon dyan ngayong hapon hanggang sa gabi, maula po na kalangitan na may mga isolated light rains po. Dala po ng Northeast Monsoon at posible rin pong epekto yan itong active low pressure area, yung extension niya papasok po patama dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa area naman po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa, maula po ang panahon dyan na may mahinang pag-uulan, posibleng lumakas pagdating naman po ng gabi. Dala po yun ng mga localized thunderstorm na ating binabantayan. Northeast Monsoon, Eastern Lights, kasama pang active low pressure area na namataan natin dito nga po sa may bandang Silangang Mindanao. So paalala ko din po sa inyo, mag-ingat din tayo sa banda ng lindol tulad ng nangyari noong mga nakaraang buwan lang o mga nakaraang linggo dito nga po sa may bandang Luzon. 5.5 po earthquake ang naranasan dyan. So maging handa lang po tayo anytime, anong oras man dahil hindi po natin mape-predict ang trahedya o ang mga sakuna tulad na lang po ng bagyo at lindol. So ngayon pong hapon, in-expect po natin posibleng magkaroon ng malakas na pag-uulan, dala po ng active LPA. Kaya naman po, kung may mga lakad tayo ngayong hapon hanggang sa gabi, ugaliin na lang po magdala ng jacket at payong, panlaban po sa malakas ng pag-uulan kung sakasakali nga po, lalo na po yung mga uuwi galing trabaho at yung mga galing po ng Christmas party. So tulad po ng aking sinasabi, mas maganda maging handa tayo anumang oras dahil never and ever po natin mape-predict. Ang galaw po ng bagyo ng panahon babago-bago po yan. Pinag-iingat po yung mababang lugar sa Metro Manila sa banta po ng pagbabaha kapag meron po tayong nararasa na mga rainfall shower or heavy rainfall dito nga po dala na rin ng active low pressure area. Mag-ingat din yung mga landslide prone area sa may bandang Mindanao, Silangang Mindanao. Diyan po minsan nagkakaroon ng mga landslide, dala po yun ng patuloy na pag-uulan dahil sa paglambot ng lupa. So patuloy ko kayong i-update, marami tayong kaganapan, and please ako'y nakikiusap sa inyo dahil nga po meron tayong binabantayan na bagyo o active LPA, mas magandang ma-monitor natin ang lagi ng panahon anumang oras. So patuloy ko kayong i-update, and please huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa ating mga daily weather updates, and pakishare po sa ating mga loved ones. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po.